those who follow the truth within obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Ayun, magandang gabi po sa bawat isa, sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating live podcast dito po sa The Narrow Gate Ministry sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pastor Derek. Ayun, so medyo na-late po dahil sa mga important reason po. Pero gayon pa man ay
patuloy po ang podcast po natin sa gabi pong ito, Pastor. Okay. At ang atin pong pag-uusapan ngayon ay about sa reliability ng Scripture. Okay. Dahil, Pastor, may mga katuruan na hindi na ito reliable at ang Bible daw ay full of errors. Yun ang, may mga contradictions. And then, mayroon din nagtuturo, Pastor, na ang hell ay man-made concept lamang. Nako, ito medyo ano to. Oo. Yan ay napakamaling doktrina. No? Kasi kung walang hell, bakit kailangang mamatay ni Jesus? Nako. Na magdusa ng ganoong katindi. Kung wala naman palang parusang ganoong katindi. Diba? Kasi yung pagdurusa ng Panginoon ay sinasabing pinakamasakit, no? Na parusa at pinakawalang katarungang paghatol. Dahil ang Panginoong Jesucristo wala namang kasalanan. At kahit anong hanap na kamalian sa Kanya ng mga kalaban, ng mga Pariseo at ng Sanhedrin, walang makita. Pagkatapos, bakit siya mamamatay ng ganong wala naman siyang kasalanan, no? Kung wala naman palang kapalit na pagdurusa kung hindi siya mamamatay. So yung reality ng kamatayan ng Panginoon Hesus, yung kanyang pagdurusa, no? At yung kanyang walang kapantay na sakripisyo at paghahandog ng kanyang sariling buhay at ng kanyang kamatayan doon sa krus, walang kabuluhan kung wala naman palang impyerno. Na wala naman palang lugar ng pagdurusa na walang hanggan. O di ba? Kasi kung wala naman palang impyerno, di hayaan na lang tayo ng Diyos na magsikap para sa ating sariling ikaliligtas. At bakit naman pa magpapakamatay o kusang bababa ang Panginoon Jesucristo at magkakatawang tao at mamamatay sa krus na magdadanas ng pinakawalang katarungang kamatayan kung wala naman palang kapahamakan na naghihintay para doon sa mga taong makasalanan na kanya namang pakay na tubusin sa pamamagitan ng kanyang handog. Kaya nga, yung hindi paniniwala sa impyerno ay katumbas ng hindi paniniwala doon sa paghahandog ni Jesus ng kanyang buhay doon sa krus. Kasi wala ring halaga pala sa kanila yung handog na yon dahil wala naman pala namang kabuluhan dahil wala naman palang tutubusin Opo. Di ba? Yun lang yun yung logical explanation ng kung bakit may impyerno ay yung mismong ginawang pagtubos ng Panginoong Jesucristo para doon sa mga taong pupunta doon sa pamamagitan ng kanyang walang katarungan at pinakamasakit na kamatayang naranasan ng isang tao dito sa mundo. Kaya may impyerno dahil doon pa lang sa ginawa ng Panginoong Jesucristo ay nagpapatunay na mayroong tutubusin mula roon. O di ba? So, yung logic pa lang po, Pastor, Ngayon, hindi na tayo illogical na, no? Grabe, no? Kasi ito, dito sa video na to, Tingnan natin yung video na yan. meron Kung siyang sinasabi. ano ba yan, na bakit siya tumututol na ayon sa kanya, hindi totoo ang impyerno. Tingnan natin. Mukhang kilala ko yan. Kaya pala Kilala niyo Yan po? yung nag-disciple di umano kay Pacquiao. Ganun? Oo. Yun yung nag-Bible study kay Pacquiao at sinasabi niya na son in faith niya si Pacquiao. Kaya naman pala si Pacquiao nagkapakyaw-pakyaw na rin kung saan na pumunta. Oo. Naghahanap talaga rin ng katotohanan. Delikado. Buti na lang umalis nga siya dyan. Hindi na siya dumalo dyan. The truth about it. Kasi yan ang nag-Bible study di umano kay Pacquiao. Okay, pakinggan natin kung ano ang katuroan niya ni Pastor Jeric Soriano. Tingnan natin kung ano ba ang kanyang katuwiran. Bakit sinasabi niya na yun daw naman palang impyerno na malinaw na binabanggit sa Biblia ng napakaraming beses mula sa bibig mismo ng Panginoon Jesucristo ay hindi totoo. Ginawa pa niyang sinungaling ang Panginoon. Ito pakinggan natin.
no longer exists today. No longer exists. And I'll tell you something. This, hell, folks, never existed. Never existed. It was to put fear in your life, to produce guilt, and honestly, it was to have control over your life. That never existed. And if you can understand that, when I understood that truth, that hell doesn't exist anymore, wow, I could breathe. I could, wow, it's gone. It's not there. You mean I don't have to be scared of it? I don't have to. No, it's gone. Hell never existed. Wow, I said, that's amazing, folks. It was like the chains were broken from my body. Just those chains that were held me down to hell. It was like, no, it's not with me anymore. Those chains broke down. Folks, honestly, when you get that, you are going to be a free man. You watch your thinking, your speech, everything about you. You'll be a happy man as well, for sure. Tingnan natin yung kanyang reasoning. Bakit ayaw niyang maniwala sa hell? Kasi ang sinasabi niya, yun daw pagtuturo o tungkol sa pagkakaroon ng impyerno ay parang para makontrol ang tao, no? Para magkaroon ng feeling of guilt. Opo. Na para bagang ginagamit lang iyong katuroang iyan para ang tao ay matakot at mapasunod ng isang tagapagturo sa gusto niyang ipagawa. At ang sabi nga niya, pag hindi ka raw naniwala na may impyerno, makakalaya ka, no? Parang para itong chain na malalagot na. No? Na parang kadena lang ito na kung hindi mo paniniwala ay lalaya ka. Kalalaya ka saan? Lalaya ka para maging malaya ka na sa kahit anong gawin mo. Ngayon, ang problema dyan kasi is, he never quoted a single verse Wala po siyang from the scriptures to prove that hell is not real and hell is just a false teaching or just an invented doctrine. So the problem is, you don't just presume that something is not in the Bible without proving that from the Bible itself. Because the Bible doesn't, sabi niya, the Bible doesn't teach that there's no hell. Or doesn't teach that there is hell. So therefore, there is no hell. So the problem is, yung burden of proof, sa kanya dapat. Kasi siya yung sumasalungat eh. Siya yung nagko-complain eh. So pag ikaw ang nagko-complain, yung burden of proof at saka yung evidences, ikaw ang magpuproduce. Hindi pwedeng pagproducin mo ng evidence yung pro-hell eh. Pero gagawin na rin natin, no? Mag-present tayo ng evidences kasi wala siyang maipresent eh. Pastor sabi niya doon sa unahan ng video, pag pinanood yung doon sa bago yung clip na napanood po natin, natupad na yung sinasabi doon sa Revelation na yung ganyan, yung Revelation 21 verse 8, yung mga cowardly, yung mga unbelieving, pag pinanood po natin backward yung at saka ay yung John 3:16 na sinasabi niya, yun daw, yung mga unbeliever yun, wala pa si Jesus Christ, hindi pa napapako si Jesus Christ. Parang malabo yung kanyang hindi ko siya masyado nalinawan. Pero ganun pa man, yun po yung kanyang pananaw. Kaya yung hell ay man-made concept lang dahil para takutin yung tao. Para mag-create ng fear at mag-control sa tao. Sabi dito sa nakalagay sa because of business. Baka nga pwedeng paraan din ng tao niya yun. Para... kung sabihin ko na kaya ayaw mong ituro ang hell because of business din. Opo. Kasi yun din ang paraan mo para makontrol ang tao na wag na kayong matakot. Tama. So, ang tawag dyan is yung fallacy na kinokontra niya yung sarili niya. No? Self-defeating. Self-defeating argument, no? Na
Ginagamit mo yung katuruan na kaya daw may impyerno, kaya tinuturo, para kontrolin. Opo. Ginagamit mo rin yung katuruan na walang impyerno para din kontrolin. Ganun din. Kaya nga sabi niya, lalaya ka. So you are also contradicting your own argument that you don't use the teaching of the reality of hell to control. So ang kanya naman, he teaches that hell is not real, and he tries to control people by that teaching as well. So, ganun din, self-defeating yung kanyang argument. Totoo. So, dapat mayroon siyang alternative na iba. Wala pong... Wala naman siyang alternative, no? Ngayon, ang Biblia ay tumutukoy sa impyerno sa King James Version, no? Sa King James Version, ng 162 times. Sa New Testament pa lang, no? may impyerno talaga. Maliban pa sa mga salitang Sheol sa Old Testament, which refers to yung hukay o libingan, no? Or grave. Pero sa 162 times nabanggit sa New Testament, sa King James Version, over 70, mismo lang ngayon, over 70 ay ang mismong Panginoong Jesucristo ang siyang bumanggit. At yung sinasabi niya sa Revelation chapter 21, prophecy yun. Hindi pa nagaganap. Opo. Di ba? Kaya doon sa mga duwag, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang kanilang hantungan ay sa impyerno, no? Sa walang hanggang paghihirap sa impyerno, sa apoy ng impyerno. Yun ay future pa rin. Hindi pa natupad. Kasi doon sa mga duwag, di ba? Opo. Kasi diba? para sa kanya hindi na totoo to eh. Meron ng tao ngayon doon actually. At yung Revelation chapter 21, warning uli iyon sa lahat ng taong di pa namamatay. Na pag namatay sila at sila ay kasama doon sa category ng mga taong yon na sinabi doon, inisa-isa kung anong mga kasalanan, ay pupunta rin sila sa impyerno. Paano niya magagamit yung talatang iyon na wala ng impyerno? So, okay. Ang kwan niya, pastor, dito, contention niya, naganap na to nung AD 70, yung Lake of Fire, kung saan sinunog po yung third time, ito yung interpretasyon niya. Masyado full preterist na pinaghalo-halo na amillennialist. Halo-halo po. Na doon niya ibinibase yung future, no? Tama po. Ay, yun na yung future, yun na yung hell. At sa kanya, hindi literal yung hell. Graphic yung pagkakasabi ng Panginoon Jesucristo. No, katulad sa Luke chapter 16, no, sabi at sa kanyang pagdurusa sa impyerno, no, tumingala siya. Graphic ang doon, hindi pwedeng yun na sabihin natin na parang hindi literal, hindi totoo. Napakaraming verses, no, sa Matthew 25:41. Sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa sa walang hanggang apoy. Walang hanggan? Ano po? Walang hanggan, yung apoy. So, pwede bang sabihin mong hindi literal yung salitang walang hanggan? At saka yung apoy. Literal pareho yun, everlasting fire. Revelations 20:15, di ba? And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Di ba? Sa Matthew 12:40, no? Yan, sinabi rin. Ephesians 4:9. Yun yung mga verses, ilan sa mga verses na binabanggit sa Bible. Luke 16:23. And in hell, he lift up his eyes, being in torments. Verse 24, for I am tormented in this flame. Verse 28, place of torment. Paulit-ulit, no, na yung apoy ay lugar ng pagdurusa. Diba? So, it is beyond anything humanly imaginable. Inilalarawan ito na Matthew 8:12 na lugar ng pagluha. Matthew 13:42, lugar ng pananaghoy. Matthew 13:50, lugar kung saan magtatagis ang mga ngipin. Matthew 25:30, ito'y lugar ng kadiliman. Luke 16:24, ng apoy. Sa Isaiah 33:14, ng pagsusunog. Luke 16:23, walang hanggang pagkaparusahan. So, maraming paglalarawan sa impyerno.
Mismong sa Panginoong Hesukristo mismo nanggaling. So, ginagawa niyang sinungaling ang Panginoong Hesukristo kung gayon. Di ba? Dahil mismong ang kanyang nilalabanan, Ang salita ng ang salita ng Diyos. Well, ito nga ang dahilan kung bakit ayaw niyang maniwala sa impyerno. Ayaw niyang paniwalaan na ang Biblia ay infallible. At saka ang Biblia din ay inerrant. Walang error. Walang kamalian. Kaya sa kanya, mali yung mga verses na yan. So, yung palang premise na yon, hindi na iyon, hindi na iyon titindig no, sa homiletical procedure. Hindi na siya magre-resulta mula sa isang maayos na pag-interpret ng kasulatan, hermeneutical principles ng salita ng Diyos. Saka po, Pastor, nakita ko rin po na yung, di ba po ang hell, eternal yan eh. So kung ang interpretation niya nung nasa Revelation na yun, natapos na yun, doon lang sa AD 70, ay di wala nang hell ngayon. Pero sinalungat niya yung ng hell sa Revelation. Sa verse 20, yan eh, sa Revelation chapter 20, ang sabi din yung burning sulfur na eternal, yung sa Greek po niya, Pastor, ayon yan eh. So, eternal Ayon, eternal. So, Without ending. Kinontra talaga. Tapos sabi niya ay, wala na yung eternal. Wala na. Paano mo wala eternal? Yung eternal nga, hindi natatapos eh. Kalukuhan. Paano matatapos? Sabi niya, kung wala na, edi, pinaniwalaan niya na may hell. Pero hindi niya pinaniwalaan yung salitang eternal. Hindi niya pinaniwalaan. Diba? So, self-defeating uli. Diba? Adjective yung eternal nung hell Ang ibig sabihin ng eternal, hindi pwedeng mawala. Sa kanya naman, nawala na. Nawala na. Kinontra talaga. So, kinontra din niya. Naniwala siya sa kapraso. Diba? Yung kapraso, ayaw niya. Kasi bakit? Ayaw niya pumunta roon kasi baka pupunta siya roon Diba? Kasi takot lang yun Makaramihan ng mga taong ayaw maniwala sa hell, takot lang silang pumunta roon. So they blind their own minds and they made their own truths. Gumawa sila ng sarili nilang katotohanan na wala sa salita ng Diyos, sumasalungat sa salita ng Diyos. So ang standard nila ng truth ay ang kanilang sariling fear. Because they are afraid of going to hell, therefore I don't want to believe in hell. Parang atheism lang yan They don't want to believe God because they don't want to be under the authority of God. And most of the atheists, they are angry with God, self-defeating. But how can you be angry with somebody or someone that you don't know exists? Diba? And that you believe that doesn't exist. So, ba't ka nagagalit sa Diyos? Ayaw mong maniwala sa Diyos. Dapat di ka nagagalit kasi wala. Diba? At ba't mo nilalabanan at patuloy mong sinusuway yung katotohanan ng may Diyos? Kung ayaw mo namang maniwala ng may Diyos, di wag ka mag-react. Ayaw mo nang maniwala Parang ito din po. Ganun din. Kasi ayaw nang maniwala na may impyerno. Bakit? Kasi ayaw niya pumunta ron. Kasi alam niya na hindi siya worthy na pumunta sa langit. Sa langit. Di ba? Akala mo Sa hell. Oo, di ba? Hell siya. Papawaw na. Ayaw niya pumunta. Alam niya hindi siya worthy pumunta sa langit. Kaya walang hell. Para sure na siya roon kahit hindi siya worthy. Di ba? Opo. Kasi love lang po. Love lang di ba? Sabi nga, love lang. Ito kasi dati, parang maayos Kaya lang parang itong grupong ito, nila Soriano. May kagrupo pa yan Parang naging hyper grace. Hyper grace na po talaga. Naging hyper grace siya. Kasama ito nila, Arnel Cadilena. Yes, Arnel Cadilena. Na dati rin yun ay sana maayos noon. Unti-unting na-degrade ng kanilang Na-hype na yung theory. Na-hype sila. Kasi nakita nila na, oo nga, pwede pala natin hindi paniwalaan na may hell. So kaya wala nga. So ang problem is, your unbelief doesn't determine the reality. Or yung outcome noong katotohanan. Mangyayari pa rin yung sinabi ng Diyos. Because that's the truth.
Truth is truth, whether you believe it or not. Oh, yeah, truth is truth, whether you believe it or not. Because it's of God, it's not yours. It's not your truth. It is not your teaching, it's the teaching of the scriptures. Opo. Pastor, what bothers them, at yun yung hindi po nila maabot ng comprehension sa tingin ko, is because God is love, kaya hindi po maaring parusahan ng tao sa impyerno. Iyon. Kasi ang sumobra yung, they focus more on love. The problem is, if you are love, but you don't discipline, you're unloving. In reality, you don't love somebody because you don't want the person that you love to suffer. Di ba? Or to be hurt Opo. by your discipline. Now, a person who truly loves will tell you the most truth. Kasi hindi pwedeng baliwalain mo yung katotohanan kung ikaw ay umiibig. Tama. Dahil ang tunay na umiibig ay nagsasabi ng katotohanan. Ay alam mo nang mabubundol ng sasakyan eh. Hindi. Ayaw mong sabihan kasi masasaktan eh. O di gusto mo siyang mamatay. Di ba? Alang-alang doon sa iyong... sa totoo lang, if you don't tell the truth because of fear that they might get hurt, you only love yourself. You don't love those people. Kasi you love yourself so much that you don't want your love or your neighbor to get angry with you because masasaktan ka rin pag nagalit siya. So therefore, you just love lang tayo para walang magkasakitan. Yun. Kaya ganyan ang mga Pilipino. O kung yung anak mo pala, mahal mo, pero gumagawa ng mali, Hindi. hayaan mo na lang siya. Huwag mo siyang saktan kasi mahal mo siya. O di lalo mo siyang ipinahamak. Hindi mo siya mahal. Diba? Panood ng Netflix maghapon. O tapos addict na sa games. Tapos dahil mahal mo siya, hayaan mo lang kasi samantalang alam mo naman na pagka siya ay na-addict sa Netflix o na-addict sa games, maaapektuhan ang kanyang sarili. At siya ay magkakaroon ng addiction sa computer na hindi maganda sa kalusugan ng isip at katawan. Hindi na makakakain ng tama sa oras. Di mamamatay siya dahil sa iyong kapabayaan. Hindi mo siya mahal. Ang mahal mo sarili mo dahil ayaw mo ring masaktan kapag siya ay kumontra sa'yo. Ang totoo, hindi dahil ayaw mo siyang masaktan, kundi ayaw mong ikaw ay masaktan. Kaya ayaw mo siyang saktan. Yun ang ibig sabihin nila. Kaya huwag na nating ituro ang hell. Kasi masakit yan sa pandinig ng mga tao. Dahil pag tinuro natin ang hell, magagalit sila sa atin, masasaktan tayo. So therefore, you love yourself so much that you want others to get hurt by your words, by the truths that you want to tell them. That you should tell them. Kasi dapat sabihin mo yung truth eh. Hindi lang dapat gusto mo, kundi dapat gustuhin mo na sabihin mo ang katotohanan. So Pastor, tama po how does it possible for God na siya ay loving God, na at the same time siya ay nagpaparusa? Kaya po niyang pagsabayin. Yes, God can simultaneously exercise His love and His justice in hell. His love that there are people who will spend eternity with Him, and justice that there are people who would spend eternity in hell without His grace and blessing. Ngayon, paano natin masasabi na ang heaven ay justice din? Ang hell ay love din. So, hindi ibig sabihin heaven, love lang. May justice kaya tayo napunta ng heaven. The justice is in the death of His Son. When Jesus died on the cross, justice has been served. Because somebody paid the price. So therefore, God can bring us to heaven because He satisfied His own justice through the death of His Son. So therefore, we have all the privilege to be saved because it's not because of our own doing. It is not because of our own righteousness and goodness. It is because of His righteousness that He has exercised when He killed His own Son on our behalf. So we went to heaven because of justice.
But justice is served by the Lord Jesus Christ. He propitiated for our sins, and He redeemed us from the penalty of our sins on the cross when He died to become our substitute. That's why His death is substitutionary death, because His death is for the punishment of our sins. So there is justice. That's why we are in heaven. We are going to heaven because it's not only love that brought us to heaven. It's also because of justice, only that the justice has been served, not by us. Just that justice has not been paid, not by us. We did not pay the penalty, but His own Son. So that's why both grace and justice, both love and justice, were exercised by God. And that's the reason why we are going to heaven. Now, to those who are going to hell, hell is also love. The justice is, the Lord Jesus Christ has shown all men that there is no solution for their sin. Because all men have sinned and portioned before the glory of God, but for the penalty of death, for the penalty of sin is death. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So, God has exercised His justice. But even to those who are going to hell, because all people knew that the Lord Jesus Christ has existed. It's all over the world. It's all over our culture. Because all people have somehow have had knowledge of the truth through the scriptures and through the testimony of other believers. But they don't want to believe. And God exercises love by their unbelief. Because God doesn't want to drag them to heaven and bring them to heaven without their consent and without exercising their freedom. Then God just gave them over to their sins. In love, God has given over, or has given them over to their sins. So God exercised also His love. That's why they are in hell. They knew that God has exercised His justice by punishing His own Son. Yun ang gusto nila eh. Now, in spite of knowing that justice, knowing that payment or ransom of God by the death of the Lord Jesus Christ for their own sins, they ignored the justice of God. They ignored the truth. And so God has exercised His love by giving them what they want. They want to go to hell. So that's why in His love, He lets them go to hell. He allowed them to exercise their freedom. So that's why they are in hell, because God so loved them. God loved them that they have given them their freedom. God didn't want to make them like robots na parang kahit ayaw nila, sususian sila na gustuhin mo kasi gusto ko kitang iligtas. Hindi ba ninyo alam na kaya nga may tao sa hell? Kasi nga, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sinayaan sila. Kasi ang tunay na pag-ibig din ay hindi pinipilit ang iniibig. Na ibigin mo ako, hindi pwedeng ganun. Kasi pag yung taong umiibig, pinilit niyang ibigin siya nung ayaw naman sa kanya, anong makukuha niya? So, yun ay pamimikot. Di ba? Pinikot lang pala ang tao eh, kaya napuntang langit eh. Di ba ang pikot, salitang pikot, pangit? Parang sapilitan kitang pinaibig. Ba, tinutukan ka ng shotgun, kaya ka ngayon nasa harapan ka nung pari o nung pastor. Pag Katoliko, pari, habang nakatutok yung shotgun, iniibig mo ba ang babaeng ito? Wala kang magawa. May nakatutok sa iyong baril eh. Sumagot ka ng hindi, puputok ito. Sabog ang baga mo. O di siyempre sabi mo na lang, opo, kahit laban sa kalooban mo, hindi ganun ang pag-ibig.
pasisiya, yung iniibig mo, bibigyan mo siya ng kasiyahan. Kaya nga, di ba may kasabihan, kung tunay mo siyang mahal, palayain mo siya. Huwag mo siyang pilitin. Ibigay mo ang kanyang gusto. Ang gusto niya, ayaw sa'yo eh. Pwede ibigay mo. Kasi hindi namimilit ang umiibig. Ganon din ang Diyos. Kaya nga dahil sa pag-ibig, nasa impyerno sila. Hindi ba nila alam yun? Akala nilang impyerno kasi, parang hustisya lang eh. Parang pangit lang eh. Maganda rin ang hell sa inyo kasi gusto nyo yun eh. Kasi pagdating nila doon, ayaw nila eh. Ayun ang problema eh. Unfair naman sa Diyos. Aayaw kayo sa Diyos, tapos pag pinahintulutan kayong gustuhin nyo, yung gusto nyo sa impyerno, saka niyo sisisihin ang Diyos, ba? Di ka muna. Nasaan yung sinasabi ninyong may freedom kami? O kaya nga, binigay ng Diyos sa inyo eh. O may free will. It takes only your free will to go to hell. That's the only thing that you have accomplished by exercising your free will. Going to hell. O di ba? Kaya nga, malayang-malaya ang taong magkasala. Nasa iyo yun. Even if you don't want to believe in heaven, you are free. You don't want to obey God. You don't want to believe that there is everlasting punishment for those who are opposing Him. Then Pwede po ba natin, Pastor? believe what you want. Pwede po ba natin masabi, Pastor, ito? Mai-relate natin itong love also. God also love those who are in hell. Kasi pinabayaan niya sila. Yes. That's in Romans chapter 1. God gave them over to their sins. God has shown them that some of His eternal attributes through His creations. But the heaven declares the glory of God. But people knew that God is eternal, immutable, and immortal because of the things that He has created. So they have the ability to acknowledge because everywhere they look, they can see, no, the characteristics, the attributes of God, na siya ay walang hanggan. Kasi walang hanggan ang nilikha eh. Heaven ay walang hanggan. Sino lumikha niyan? Hindi yung walang hanggan din. Hindi naman pwedeng likhain niya na may hanggan. So that's why, but still they choose to, what? To do what they want. To fulfill their own selfish desires. To oppose God. Ang sabi nga doon, at tinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pita. Ayaw nila makipagtalig sa kapwa, sa opposite sex. Halip gusto nila makipagtalig sa kapwa lalaki, kapwa babae. At hinayaan sila ng Diyos. Di ba? At pag-ibig yung paghaya sa kagustuhan mo kasi ayaw mo eh. Hindi naman pwedeng pilitin ka. Kaya sa pag-ibig ng Diyos, kanyang pinahintulutan na gawin mo, pumunta ka doon sa lugar kung naayaw sana ng Diyos, puntahan mo. Kaso, siyempre, hindi naman pwedeng pilitin ka na papuntahin sa gusto niya na ayaw mo naman. So that's why it takes regeneration so that a spiritually dead man would have the ability to believe. Because all men have fallen to sin and they don't have the ability to understand God in the way that they can recognize that God wants to save them from their predicament. And if they would just believe in God, they will be saved from eternal punishment in hell. Okay? Masasabi rin po natin siguro, Pastor, no, na katulad na lang nung ginawa po ng Panginoon kay Samuel, kay Ismael, kay Iso, di ba? Hinayaan lang po ng Panginoon, pero sinabi niya, mahal din niya. Hinayaan lang niya na nagawin niya yung niya. Tapos binless din ng Panginoon. Oh. Kasi ang blessing naman is not only salvation eh. Kasi ang blessing at saka yung grace and mercy of God is not only for eternal salvation, but it also about material blessing, temporal blessing like health, yung pagiging malusog biyaya din ng Diyos. Na kahit siya papuntang impyerno, pero pinalulusog ng Diyos ang katawan niya. Kaya nga ang mga masamang damo, matagal mamatay, di ba?
Di ba? Tibay-tibay daw pagdating sa impyerno eh. Para matibay-tibay talaga. Kasi binibigyan ng pagkakataong magsisi ng Diyos eh. Kaya pinapahaba ang buhay, di ba? Ganun kahaba ng pasensya ng Diyos. Di ba? Pinapahaba niya ang buhay ng masamang tao para marami siyang pagkakataon sana na magsisi. Kaso talagang ayaw eh. Kaya kita mo, blessing nga yung pagbibigay ng mahabang buhay. Yung pagbibigay ng kayamanan, blessing din yan. Maraming Kristiyano naghihirap. Oh, pero maraming hindi Kristiyano ang nagpapakasasa sa DPWH. Di ba? Oh, yumaman sila dahil doon sa kawalang habag sa kapwa-tao. Na kunyari may proyekto pero wala pala. Grabe ito mga. Tapos bumibili ng mga magagarang sasakyan, imported. Diba? Ayaw bumili dito sa Pilipinas kasi hindi maganda yan. Low class. Ang gusto niya yung mga high-end cars. Yung mayroong payong lang na worth 15 million. 50 million payong pa lang. Di ba? O biruin mo. Payong sa loob ng kotse. Kasi may lagayan ng payong yung sasakyan yun. O di ba? Bakit sila pinayaman ng Diyos sa kabila ng kasamaan nila? Di ba pwedeng sabihin ang demonyo ang nagpapayaman dahil ang demonyo walang kakayahang mag-bless. Sabi nga nila, ang demonyo ang pumapatay eh. Kita mo na. Tapos sasabihin mo, siya yung nagpapayaman, nagbibless. Eh, mangwasak lang daw, sabi ng Pentecostal. O, ba't yung masamang tao hindi winasak? Ang Diyos yun. Talagang totoo pa rin. Reverse psychology. Ang Diyos ang nagpapala talaga. O, bakit pinagpala pa sila kahit sa sobrang kasamaan? Kasi blessing din yung material prosperity. Blessing din yun. Grace din yun. Dahil naman karapat-dapat kang payamanin yun eh. Kasi sukdulang nuknukang yun eh. Makasarili. At sobrang yabang eh. Pansarili lang iniisip eh. O bakit ito namang mga lumalaban ng parehas? Bakit naman sila, di ba? Walang pera. Sila pa nga yung sumusunod sa batas, pero sila yung naghihirap. Di nangungurakot eh. Kaya mahirap eh. Kahit nagkapera, mauubos din sa tax. This tax, ang gobyerno din ang kukuha eh. Na pinaghirapan niya. Balik na naman sa bulsa ng mga nangungurakot. Mga congressman na. Yun na nga. Di ba? Mga congressman, sa totoo lang po. Di ba? Congressman. Congressman. Pero nakakatawa po yung medyo may segue po tayo, Pastor. Yung congressman na batang-bata, anak ni Senator Ligarda, no? Libeste. Si Si Congressman Libeste. Leandro, pangalan pa ni Sir Lander. Na siya ang gumagastos, no? Nagpanukala siya ng batas na magkaroon ng pambaon, no? Ang mga bata. Siya na rin ang gumastos kasi hindi pa mapasa. Yun, talagang hindi siya nangungurakot. Instead, gusto pa niya maglingkod kahit siya mayaman na para maipamigay niya ng maayos yung pera niya. Diba? Through projects. Grabe. Kaya meron pa rin sensible na mga tao, self-righteous na mga tao. Self-righteous. Akala nila kasi yun ang daan papuntang langit. So, kahit di sila pupunta doon, at least, diba, pinagpala na rin sila, diba? Kaya nga, ang Diyos ay napaka-mabiyaya. Pinasisikat nga niya sa Matthew chapter 5, diba? Pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti. Walang pili ang Diyos eh. Yung blessing, yung earthly wealth, health, wisdom, yung knowledge, intelligence, diba? Yung intelligence, maraming mga hindi Kristiyano, mas matalino kaysa Kristiyano. Di ba yung mga talent sa music, magagaling sila kahit na hindi Kristiyano. Sino bang nagbibigay noon? Si Satanas. Hindi naman si Satanas ang lumikha sa tao sa tiyan ng kanilang ina. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang kapangyarihan. Kaya nga ang nagbi-bless, ang Diyos eh. Diba? Tapos sasabihin ninyo na yun lang, ang tunay lang na Kristiyano ang pinagpapala. Hindi. Yung mga hindi tunay na Kristiyano pinagpapala. Kasi pinagsasama nila yung spiritual at saka yung material eh. Magkabukod po yan. Yung isa, special grace, yung kaligtasan. Kahit siya ay mahirap, kahit siya ay walang pera, pero siya iniligtas ng Diyos, ang Espiritu sa walang hanggang pagdurusa. Yun ang the best na blessing. Eternal na blessing. At yun yung pagtanggap ng pagpapala sa Diyos, hindi dahil sa iyong sariling kabutihan.
Kaya nga, lahat sana dapat sa impyerno eh. O, bakit sasabihin mo walang impyerno? Ay dapat nga lahat taga roon. Ibig mo ba sabihin, kahit pala nagkasala, okay lang, walang parusa. Magiging injustice yon para sa Diyos. Unjust naman sa Diyos yon. Walang katarungan na namatay si Jesus ng walang hanggang Diyos, nagkatawang tao. Yung pala na may walang kaparusahang walang hanggan. Wala naman palang kwenta. Eh, ba't pa siya bumaba kung wala naman palang hell? Kaya nga may hell eh. Kaya nga siya namatay eh. Para iligtas ang tao doon eh. Oh, wala namang kwenta pala ang kamatayan niya kung wala namang kaliligtasan dahil wala namang palang kapahamak ang naghihintay. There's no sense of dying. Di ba? Kaya po sabi niya, Pastor, yung sa John 3:16, yung believers, hindi sila parurusahan. Pero yung mga hindi naniwala, sumampalataya, sila ay parurusahan sila. So, iyon niya, yung parusa na yun, doon lang nangyari yun, nung year AD 70. Yung sabi niya, yun ang logic nung niya. Alam mo, sa lahat ng teacher, siguro siya kabilang na doon sa pinakawalang sense. Tingnan mo po yung video ko, yung nagtatawa kanina. AD 70, yun yung pagkasunog ng templo ng Jerusalem, pagwasak nila Ptolemy, di ba? Opo. Yun na yung hell? Yun na po yun. Hindi naman hell yun na. Anong hell yun? Yun ay physical eh. Ang hell kasi spiritual. Pagkamatay, yun? Namatay na lahat pala ang tao nung AD 70. Lahat ng tao makasalanan, ang natira na lang, mabuti. O kaya wala nang hell eh. Lahat na yun, naparusahan na doon noon. Oh. Kasi yung basa ko diyan is, I think galing Pentecostal charismatic yan eh. No? Kaya wala tayong maaasahan dyan. Tapos yung iba, bilib na bilib dyan dahil siya daw ang nag-Bible study kay Manny Pacquiao. Kaya pala naman yung kanyang, diba? Wala ring kabuluhan eh. Oo. Baka kamag-anak talaga ni Eli, no? Ni Eli. Pinanggit na naman po natin si Soriano. Soriano na naman. Mayroon na naman So, Pastor, ayun. About po dito naman sa inerrancy at saka sa infallibility ng Scripture. Kasi, paano nangyari po na infallible po yung Scripture at the same time mayroong mga seemingly contradictory na mga verses? Sabi niya. Opo. Sige daw, pakinggan natin. Wala pong video. Mahaba pa masyado, Pastor. Pero may mga clip kasi doon na hindi ko siya maklip yung mga video niya kasi nasa Facebook. Pero yun ang kanyang, ang turo nito ni Pastor Arnel Cadilina, yata ay erroneous ang Scripture. Maraming mga errors. Bakit siya nag-quote doon? Yun lamang po ang... Huwag mong i-quote kung erroneous. Erroneous din yung sinasabi mo. Kasi naman, erroneous ang Scripture. Di erroneous din yung sinabi mo. Ano kita paniniwala ang erroneous yun? Kung erroneous pala yun, kung yung sinasabing erroneous, yung pala mali rin. You don't have the right to use the Scriptures if you believe that the Scripture is erroneous. Leave that to us because we are the only ones who have the right to use the Bible because we are the only ones who believe that it is infallible, inerrant. Those who don't believe that the Bible is inerrant, you use other sources. Ayaw nyo maniwala pala sa Bible, pero quote kayo ng quote sa Bible. Di contradictory ka pala. Gusto mong maging matapat na tagapagturo, at naniniwala ka namang ang Biblia ay hindi totoo yung iba, bakit mo naman gagamitin ang Biblia? Ginamit yan, babe. Ay naman, napaka-illogical naman yan, di ba? Di ba? Wala naman yung sense. So kaya nga doon pa lang self-defeating na yun. The Bible is erroneous and the Bible says that, di ba, whoever believes in Him should not perish. Ay erroneous naman pala, wag mong ituro yun. Malay mo kung yun pala erroneous. How would you identify which is erroneous or which is not erroneous? O di ba? Di ba? Hindi natin mapagtitiwalaan ang taong nakikigamit ng isang bagay na hindi pala naman niya pinaniniwalaan. Kaya nga po. Yung isa pa po, Pastor, sa statement niya, ganito. Although the Bible is filled with human mistakes, the truth still stands. God is Redeemer. God hates sin.
God loves you, Christ died and rose again, and the apostles never backed off from this testimony, even while under the penalty of death. They saw him alive. This is 100% reliable. The truth has never faltered. Oh, bakit ko paniniwalaan yun? Di ba? Once you denied a verse from the Bible, you must also doubt other verses in the Bible, because who would tell you that this part is true or not? Di ba? Wala ka na nga pamantayan. Because once you don't believe in the supremacy of the Scripture and that the Bible is the final authority, it means that you have other authority. Because it's not yet final. So what is your authority? So maybe your own kokote, yung sarili mo. O maaaring yung palapalagay mo o yung sabi-sabi ng iba. O, di ba? Pero don't trust him if he doesn't trust the Bible. Paano kita pagtiwalaan? Paano ka ituring na solid na mga ngaral at totoo, na kumbinsido ka sa iyong tinuturo kung hindi ka naman kumbinsido doon sa kino-quote mo? Ano yun? Selective ka lang? Kung ano yung gusto kong erroneous, di yun. Sino ka para magsabing ito ang erroneous, ito ang hindi? Ikaw ba mas marunong pa sa mga Bible scholars? O ano ba pinag-aaralan mo para sabihin mo na mas marunong ako kaysa sa iba? At kung ano yung napag-aralan ko, yun lang ang totoo, yun lang ang tuturing kong totoo. Di ba? O ngayon, anong education mo? Baka hindi ka pa nga yata nag-tapos ng bachelor ng theology. Di ba? Or diploma in ministry. Baka ikaw ay dyan lang sa kangkungan ka lang dyan nag-aral ng Bible. At ang pinag-aralan mo ay science o liberal arts. O mag-abogado ka. Huwag ka ditong magpastor. Papastor ka, ikaw naman pala. Gusto mo magtanggol ng mga makasalanan na pumatay. Mga kriminal pala naman ang gusto mong ipagtanggol. Ba't ka naman nagtuturo ng Bible sa mga gustong mag-aral ng katotohanan? Baliktad Kaya alam mo yung mga tao na hindi naman nag-aral ng Biblia kahit sa anong paraan, o hindi man lang nag-train sa pastor nila, o hindi nagpailalim sa isang nag-aral na pastor, o nagpakumbaba muna, at tinanggap ang katotohanan na ang Biblia ay walang kamalian, wala kang karapatang magpastor. Di ba? Anong karapatan mong magpastor? Ikaw nga, pagkukuha ka nga ng tubero tinatanong mo pa, ikaw ba talaga yung marunong? Tubero lang yun, ha? Tubig lang yun, yung mga baradong tubo. Alangan namang bayaran kita, hindi ka naman talaga marunong. Baka mamaya, sirain mo pa yung tubo. Sa halip na mawala yung tulo, lumakas Kasi Di ba? Ganun na ang tao ngayon Ikaw ba kukuha ng tubero na siya, karpintero, baka gawin niya, lagariin niya yun, di ba? Iba kasi ang knowledge ng tubero sa karpintero Doon sa computer repairman, iba rin kaysa doon sa electronic o doon sa electrical. Iba naman ang computer. Karpintero, iba rin. Sa karpintero, may iba-iba rin specialization. May mason, may tagagawa ng hamba ng pinto, yun. May pintor. Hindi mo pwedeng ilagay yung pintor doon sa mag-uukit sa mason. Kasi yun ang expertise niya. Kaya nga, alam mo, ang problema sa Christianity, pinaniniwalaan nila kahit sino-sino na lang Kaya kita mo, nagkakaproblema kasi ginawang pastor, ang bachelor niya ay electronics engineer o computer engineer. Tapos, tumatangging mag-aral ng mga preliminary subjects. Yung mga basics, hindi niya dinaanan. Nag-master agad. Ngayon, pag nag-masters ka at ikaw ay bachelor, tinatanggap naman. Master of Arts. Kaya ako, ang struggle ko is, bakit ganoon ang sistema ng pagmamaster sa Bible? Ikaw na may walang bachelor sa biblical studies, nag-master ka sa biblical studies. Samantalang sa ibang kurso, kailangan mo munang kumuha ng for example, AB Psychology, bago ka mag-law, kailangan related. O halimbawa, kung ikaw gustong magtuloy sa medicine, kailangan medtech ka or nursing ka, di ba? Or biology ka, ang course mo, bago ka tanggapin doon sa medicine proper na another 5 years ulit. Kaya, di ba, ganun pag sa pastor electrician ka lang o electronic engineer
Nagmaster Bible. 2 years, master ka na ng Bible. Ang problema, ang mamasterin nila ay kung ano yung mali mong turo. Kasi sa masteral, pinababayaan na lang yan eh. Hindi na basics kasi ang teaching sa masters. Bahala ka kung ano yung doctrine. Kung Pentecostal ka, i-master mo yung Pentecostal mo. Unlike kung ikaw ay nag-umpisa ng Bachelor ng Theology talaga, Bachelor of Arts in Theology, basics talaga, meron kang foundational subjects. Like Theology 1, yung Paterology, di ba? Christology, di ba? Yung Soteriology, yung Hamartiology, study about sin, study about salvation, study about Christ, who Christ is, what is His nature, study about God, who He is, what is His nature, what is His essential attributes. So, dapat ganoon. What's the meaning of sovereignty of God? What's the meaning of... Yung mga salitang sovereignty of God, di nga nila ma-explain eh. Tapos tatayo-tayo ka sa unahan na sinasabi mo na ito lang ang doktrina na na-retain, ito mali. You have no right to tell that. Sabi nga, little knowledge is dangerous sa medicine, di ba? Lalo pa sa Bible. Sa medicine kasi, ang papatayin lang katawan eh. Di ba? Ang bubunutin mo, hindi pala yun yung mayroong sirang ngipin. Nagkamali. Ang nabunot pala, yung palang healthy na, o di na pwedeng ibalik. Itatanim mo ulit, teka, nabunot ko yung mali. Kasi nga, hindi aral eh. Ganun din sa Bible. Hindi ka dapat basta-basta turo-turo. Hindi mo naman pala alam yan eh. Nakita mo, walang requirement ang mga Kristiyano. Yung bang pastor namin, nag-aral ba ng Bible? Basta marunong sumigaw-sigaw lang dyan, papadyak-padyak, at pag nawalan na ng sasabihin, hallelujah, 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 naubusan na eh. Praise the Lord, praise the Lord. Kasi nag-iintay ng lalaman sa isip. As the Spirit leads eh. Tapos yun mga membro, amen, amen, amen. Yung pala nalimutan. Parang mayroong kumanta, nag-special number, sa kalagitnaan, umiyak. Talagang iyak ng iyak. Yung mga membro talagang taasan ng kamay, iyakan din. Oh, hallelujah. Bless na bless. Pagkatapos ng pagkanta, bumaba, after service, nagtanungan. Sis, na-bless kami dahil talagang na-carried away ka. Sabi niya, hindi ako na-carried away. Nalimutan ko ang lyrics. Ay, ganun bas. Yung palang aming iyak. Galing pala sa wala. So you must know why. Before you act like, what? Ano ba? Hindi pwedeng ganun. Kasi emosyon lang pala yun. Akala mo bless yung kumanta, yung pala kapang talagang hiyang-hiya na siya sa sarili. Dahil nalimutan niya yung kanta. Tapos puring-puri mo pa. Dapat may standard eh. Kahit man lang hindi nagtapos ng bachelor, kahit meron siyang mga 2 years na kahit na talagang rigid or talagang siya yung tumutok ba sa pag-aaral ng mga foundational subjects. At naunawaan po talaga. At naunawaan niya. At talagang may desire siya dahil called siya. Kasi yung taong tinawag ng Diyos at talagang siya ay mayroong ministeryong gagampanan ayon sa itinakda ng Diyos, hindi pwedeng hindi i-train iyon ng Diyos, no? Kasi Diyos ang tumawag sa kanya, lang namang ilagay ka nang hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya nga yung may calling po ako, o mag-aral ka, ayaw ko po, sapat na ito. Teka, hindi wala kang calling. Kasi ba tayo kang i-prepare ng Diyos, di ba? Baka kulingling lang yun. Baka kuliling. Kuliling. Hindi kuliling. Kuliling ka, hindi calling. May kuliling o may tililing. Di ba? Na nag-iinit lang PC, plant kamote. Dapat preach Christ daw. Hindi, plant kamote. Ayaw mo nga mag-aral eh. So kasi saka yung tinatawag ng Diyos, pagugustuhin iyon ng Diyos mag-aral. Kasi bibigyan siya ng desire to study ng Diyos eh. So kahit ano pang ilagay diyan ng tao na harang, yun ay aalisin ng Diyos eh. Bibigyan siya ng Diyos ng means o kung wala siyang pera, bibigyan siya ng means ng Diyos para matuto siya kasi called siya eh. 'Di ba si Abraham, 'di ba? O si Moses. Dahil called siya para sa isang natatanging gawain, tinrain siya as a prince. Kasi paano ka susundan ng mga milyong Israelita kung hindi ka naging prinsipe? Diba? May royal blood ka na. O, di ba? Kaya, si Jose, tinrain si Jose. Kasi siya ang magliligtas sa kanyang mga kapatid sa kahirapan.
tinrin ang kanyang puso, isip, edukasyon. Diba? Salungat po, Pastor, ito yung mga nagsasabi kasi na, ako namang magpastor, talagang ako'y inano lang ng Panginoon, kung hindi lang talaga sa Panginoon. Ay, mali. Yung mga ganun kaisipan. Pag ganun ang kaisipan ng isang nagpastor, hindi ka tinawag. Napilitan ka lang. Diba? Napilitan ka. Kasi sinabihan ka ng isang propeta ko, no? Na ikaw ay magiging pastor. Naniwala ka naman, wala ka naman desire. Ano ba naman? O, hindi nakinig kayo doon sa false prophet. Sa false prophet pala nakinig. Oo. So, ang iyong pagiging pastor ay base sa isang maling bulaang guro, bulaang propeta. At tulad niya, meron ako noong naging estudyante sa Halahala. Kaming magkakaklase kasi sa masteral, isang Koreano, isang Inchik, saka dalawa kaming Pinoy. Nag-teamwork kami. So, yung Inchik, siya ang nagpo-provide sa salary, yung sa aming allowance, pag tuturo kami. Yun namang Koreano ang nag-provide ng logistics. Sa kanya yung building, sa kanya yung pagkain. Yun namang isang Pilipino, siya yung host namin, yung kaklase naming Pinoy. Tapos ako, isa sa professors. Tapos si Dr. Tabingo, professor. So habang nagtuturo ako noong evangelism, biblical evangelism, saka yung calling na nababanggit doon, o pastoral theology, di tapos na kami. Tapos na. So mag-uuwian na, 3 days yun na talagang training. Biglang nilapitan ako ng isang babae na may pera. May pera, yun yung Pentecostal handshake. Nagulat ako, uy, may pera. Kasi may nakapa ako Yun yung mga Pentecostal ganon. Pagka na-bless, 500. Sabi ko, sis, para saan ito? Hindi, pastor, pasasalamat ko yan kasi lumaya ako. Anong lumaya? Saan lumaya? Kasi pastor, akala ko tinawag ako ng Panginoon O, bakit? Nagpastora ako, pero ayaw ko naman. Pero dahil hinulaan lang ako. Pero along the way, nagpapastora ako na pinipilit kong magpastora kasi sinabi ng propeta wala naman akong desire. Salamat nakalaya ako, di pala totoo yun. Sabi ko, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, bibigyan ka ng desire. At saka, walang pastora, walang babaeng pastor. Ay, salamat po, Panginoon, sabi niya. Sabi ko, hindi ako ang Panginoon. Ay, salamat po pala, pastora. Mali-mali kasi mo. Kasi careless Kasi hindi nga tinawag, hindi niya nga alam kung anong kanya sasabihin, kung anong iisipin. Lumayas siya. Hindi na siya nagpastora. Pero nag-ministry pa rin po siya. Oo, naglingkod siya pa rin, pero hindi bilang pastora. Bible study, treasurer ng church, napupundo. Ewan ko lang ngayon baka tagal na noon Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanila. Pero anyway. May mga cases naman po, pastor, na yung iba, parang pa-importante sila na parang special sila sa Panginoon kaya sila tinawag kahit ayaw. Yung tono ng kanilang pananalita. Parang ganito yan pasikat. Parang ako'y napaka-special Kaya ako pinilit Kasi talagang ayaw ko, pero ayaw talaga ng Diyos pumayag Di ba? Grabe Kahit magtago. Pinipilit ka pa. Parang ikaw ang Diyos. Parang siya ngayon ang nanunuyo sa'yo. Grabe ito. Pag ganoon ang salita noon, isa lang ang ibig sabihin nun. Nuknukan ng yabang yun. Pero mo, special ka. Ikaw pang umaayaw. Pero pag tinawag ka ng Diyos, dapat magpatira pa ka, Panginoon, sino ako? Sa Kanya tika muna, ayaw ko pa At saka bakit ako pa ang dami naman dyan. Di ba? Grabe naman ito Wow, ikaw na. Paka-special mo. Sabi nung wow, gold. Wow, gold. gold tooth. Gintong ngipin. Yan ang problema, no? Mali. Dapat kahit paano ay yung tao na inyong tagapanguna ay nag-train. At yung tamang training, hindi yung basta lang na napilitan lang, hindi pwedeng ganun. Dapat may desire yun, yung pastor na yun, o yung tagapagturo, na siya mismo matuto, kahit sa sariling sikap. Dahil siya bibigyan ng Diyos ng kasangkapan para siya matuto. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng basta lang na nandoon ka dahil napilitan ka or business ito. Hindi. Baka ganun ang tingin nila kasi. Kasi nga naman, pag walang impyerno, gaya nung sinasabi nung isa, magandang card yan. O nga naman, kasi pumunta ka doon sa natatakot,
di kontrolin mo sila na walang impyerno. Yun ang pang-control mo ngayon. Na langit lang, di ba? Control na control sila. Ay, salamat, nakalaya kami. Only to find out na pag namatay sila, nasa impyerno sila. Dahil yung hindi mo paniniwala sa impyerno, ay hindi magpapawalang bisa ng katotohanan ng may impyerno. Hell is hell even if you don't believe that there is hell. Because God teaches that there is. Kaya nga, hindi po pwede. Ako, pastor, paano yun? Welcome yung mga unrepentant doon sa loob ng church. Kasi wala namang hell, wala namang parusa. Kaya nga, di wala na rin pagsisisi. Di ba? Kaya yun ang kalayaan nila. They don't acknowledge that they are sinners. They don't acknowledge that they are that they have committed shortcomings and lahat ng mga pagre-rebelde sa Diyos. Okay lang. Kaya kahit anong buhay nila meron sila, okay lang. Di ba? So, yun ang kanilang pang-control din. Kaya yung kanyang katuruan na pang-control lang yung may hili. Pang-control mo rin lang yung walang hili. Self-defeating ka naman. Pareho lang naman ang outcome. Kinokontrol mo rin ang tao, then nagtuturo ka rin. Whenever you teach something, then that teaching, whether you like it or not, will control the mind. Kahit ayaw sa gusto mo. Kasi yung teaching, yun ay talagang nagsishape Nagsishape siya ng action Kasi natatanim siya sa isip subukan mo na mag-seminar ka, puro Bible, 3 days. Paglabas mo, talagang feeling mo, talagang napaka-banal mo. After 5 days, balik ka sa dati. Kasi nga nakokontrol Alam mo yung momentum? Pag nag-AGR ka, encounter God retreat, parang nasa heaven ka. Nasa heaven ka. Diba? Napakalapit mo sa Diyos. Biruin mo. Naranasan mo na yung mga naranasan ni Kristo. Kasi tinusok pa nung pakong may dugo sa dulo na pintura. Sa palad pa. Sa palad pa. Mali. Dapat sa pulso. Hindi naman doon sa palad tinusok Dudurugin mo yung buto dito Wala ritong lusutan. Madudurog talaga pag palad Wala diyang lusutan. Dito may lusutan Kahit tayo mag-research. Puro buo yan Buo yan. Kaya yung mga nagpapako dito, nadurog na yung buto. Kaya lagi nandun pinapako. First time kang pakuin dito, walang lulusutan yan. Wala yan. Dito talaga meron. Kaya, saka mapipigtas ito pati pag dito. Mahina ito Pag yan napigtal yan dito talagang malakas yung buto dyan, malaki. Na humaharang para huwag mapigtal. Kaya, alam mo, napakamali din ng pagka-interpret ating sagutin ang mga tanong. Sabi po ni Leonard, kanina mayroong tanong kanina. Hindi, yun nga, kay Leonard Blanco yata. Sabi po niya, hell din po ba yung naranasan ni Christ sa cross nung tinanggap niya ang wrath of God po? No. That's not literal hell. But, kasi, meron tayong tinatawag na figurative hell, di ba? Minsan, halimbawa, parang feeling impyerno. Pero hindi naman ibig sabihin, tunay na impyerno. Ibig sabihin, kaya nga may bata di ba? Sabi, sino ka? Demonyito po. Sino ang tatay mo? Demonyo po. Sino nanay mo? Demonya po. Saan ka nakatira? Sa impyerno po. Di ba? Figurative lahat yon. Di ba? Kaya pagdating nung pulis doon sa bahay, sabi nung tatay, demonya ka, sabi dun sa nanay. Sabi naman nung nanay, demonyo ka. Sabi nung tatay, nasaan ba ang demonyito mong anak? Sabi nung makalayas na nga sa impyernong bahay na ito. Di tama talaga yung bata. Ibig sabihin lang, yung hell is pwedeng figurative sa mga kahirapan. Pero pag sinabing yung kamatayan ni Kristo, yun na ba ang hell? Hindi pa yun. Pero pwedeng figurative na gamitin na sa sobrang pain na kanyang naranasan, parang impyerno din. Pero hindi yun literal na impyerno na. Hindi si Kristo nasa impyerno, nasa krus. Nasa kahoy pa siya nakasabit. Nakapako. At hindi rin siya pumuntang impyerno, gaya nung teaching ng mga charismatic, na si Jesus Christ daw, nang mamatay, siya daw ay pumunta sa hell. At doon daw nangaral sa mga nakabilanggo. Hindi po yung literal na hell. Diba? Yung kanyang katawan, pumunta sa Sheol, pumunta sa libingan. Kasi ang interchangeable kasi yung paggamit sa hell, Sheol, yan, sa Greek at saka sa Hebrew. Ang pumunta siya doon sa kalaliman, yun ay figurative, doon sa kanyang libingan na nasa loob ng isang bundok na bato. Dalisdis ng bundok.
So, figurative na. Naroon siya. Yung ding Apostles' Creed na pumunta sa hell, yun ay kalaliman din. Hindi yung... ang kalaliman kasi is pwedeng hell din ang meaning sa iba. Sa ibang pakahulugan. Figuratively. Kasi itong mundo ay pinakamalalim. Kumbaga, pumunta siya sa mundo. Itong earth, yung pinakamababang lugar na dapat na hindi pinuntahan ng Diyos, anak. Yun yung meaning do sa Apostle Creed na He went to hell. He descended to hell. It's not the literal hell. Anong gagawin ng Panginoon Jesucristo sa impyerno? Di ba? Tapos na ang pagliligtas. Doon pa lang sa krus. Naganap na eh. Ibig sabihin, salvation is already finished. Diba? It's already done. Nothing to add. Nothing more, nothing less. There's no other actions that He must take so that those who will believe in Him will be saved. Yun. Tapos na, hindi sa mga charismatic, sa impyerno tinapos. Pumunta pa sa impyerno, pinahirapan daw ng mga demonyo si Jesus doon, pinagtatadyakan, dinuran. At doon daw tayo tinubos sa impyerno. Mali. Saan mo kinuha sa Bible yun? Grabe talaga eh. Oh. Pag hindi talaga. Kaya daw, si Jesus daw, na-born again sa impyerno. Biruin mo. Na-born again pa si Jesus, siya ngay anak ng Diyos. Paano siya naging born again? Kahit hindi pa siya namatay, siya anak na ng Diyos. Hindi nawala yung kanyang status bilang Son of God. Sabi po nung isa, na-born again si Jesus nung nabautismohan eh. Iba naman yung iba. Diba? Kasi daw, nung bautismo, doon siya parang adoptionism. Inadapt lang siya ng Diyos dahil hindi naman siya talaga Diyos. Hindi rin siya anak. Grabe. Kaya doon daw sa bautismo, sinabing, ikaw ang aking anak. Doon lang siya naging anak. Doon lang tinawag eh. Diba? So, nililiteral, hindi nga aral. Kaya it's very, very important, mga kapatid, mga tagapakinig, na tayo talaga ay magsuri. Kasi baka yung napapakinggan natin, habang tayo nanonood, nakikinig sa radyo, baka naman yun ay false teacher tayo na may believe na believe. Diba? So, dapat timbang-timbangin natin. So, maghanap pa tayo ng iba pang teacher na hindi kasing tulad ng relihiyon ng taong yan. So, malaya tayo. Timbangin natin and then magbasa tayo rin ng Biblia at i-practice na din natin ang ating sariling sentido komon. Kasi tayo na may common sense. Pagka medyo tika, parang may mali doon, talagang may mali pag ganun. Kasi kumukontradict siya sa iyong sentido komon sa common sense. So anything that contradicts your common sense at logic, parang ilahikal na. So salungatan na, there's something wrong. Kasi yung tunay na nasa katotohanan, kaya niyang ipaliwanag kahit anong ibato mo At tama ang paliwanag niya at sensible. Ibig sabihin, may katuwiran. Hindi yung parang nangangapa na bato ng baka kung saan-saan kumuhugot ng kwento na wala namang katuturan at luhi ka. Tayo, ginagamit lang natin ay Biblia. Good evening po. Yan, si Pewi Chan. Sir Joe Aray Tamacho. ko. Naalala ko yun. Pilit pa kami umiyak dyan sa EGR. Tama siya. Ayun. Experience din niya. Oo, buti hindi ka naiyak. Iyak din siya Kasi pilit Pilit. Pilit. Ibig sabihin, hindi labag, parang hindi bukal sa kalooban yung pag-iyak. Pinilit siyang umiyak. Kasi nga, wala kang choice Kasi papaiyakin ka Kailangang umiyak ka para makita ng leader na ikaw ay nabibless. Kasi ang problema sa mga charismatics, puro externals. Yung parang naniniwala sila sa nangyayari sa loob mo pag pinapakita mo sa labas. So pag hindi ka pumalakpak, di ba, parang hindi ka nabibless. Kaya dapat pumalakpak ka, mas malakas ang palakpak, mas maraming blessing tumalon ka, mas malakas ang talon, mas rumaragas ang pagpapala. Hirap po yan pag may rayuma. Ayun lang, wala kang pagpapala. Di may rayuma ka na, hindi ka pa pagpapalain. Puro ka sumpa. Sumpa ng rayuma at sumpa ng kawalang blessing. Di ba? Ay yung kamay, paano kung putol yung isa? Paano ka mapapalakpak? Kaya, di ulo mo. Kasi putol yung isa. Di ba? Huwag mong ikalakas. Tataas naman merong frozen shoulder. Ayun. Di ba? Hindi mo maitaas. Di ba? Kasi hanggang dito lang. Sabi ng pastor, hanggang dito lang ang blessing mo. hindi uulan. Kasi wala sa itaas dito lang Zombie ka pa. Zombie ka ba? May mga gano'n na napaka-judgmental, no?
Yung pala may frozen shoulder, na aksidente pala, nagmotor, timbo, nabuwal. Eh di siyempre, tumama ito. Tapos sasabihin pa, wala kang blessing kasi hindi ka makataas ang kamay. Diba? Itong yung kamay kayang ito mama sa kung saan. Diba? Kasi, minsan, makikita mo yung kawalan ng reason. Yung hindi iniisip na baka kaya hindi makalukso ito ay dahil yung palang swelas niya bumubuka. Huwag tayong maging judgmental. Kasi tatanggal na nga nakakahiya naman. Iniingat-ingatan nga niyang ba mawala ang swelas. Tapos sasabihin kailangan lahat lumukso. Yun, di ba? At pag hindi lumundag, kulang ang blessing. Kulang din yung lukso Kaya humiyaw, sumigaw tayo. Ang malakas ang sigaw, mas marami rin ang buhos, sumaragasa. Pagpapala, sigawan talaga. So, anong nangyayari is, uto-uto na lang. Yun ang tawag doon. So, wala nang kabuluhan. Alam mo yung pagka pinagawa ka ng isang bagay na wala namang sense at ginawa mo, uto-uto ka Di ba? Uto-uto. Alam mo yung uto-uto? Madali kang maniwala. Gullible. Okay, sabi doon sa Galatia, di ba? You foolish Galatians. Uto-uto kayo. Hangal kayo yung foolish, tanga. Sa ibang salin, di ba? Ayaw lang gamitin ng iba sa translation Mga tanga kayo. Di ba? Kayo ay natututan ng biyaya, nag-umpisa kayo sa biyaya. Ngayon, naniwala kayo na sa gawa ang kaligtasan. Foolish kayo. Masakit nung salitang foolish. Hangal ka. Hangal. Diba? Ikaw ang sabihan ng hangal ka. Sa ating culture ngayon, masakit yun. Wala ka sa katinuan, di ba? Bangag ka, ganun. Parang high ka. Bakit ka nagkaganyan? Samantalang ang lino ng turo namin na walang ibang ebanghelyo, kundi yung ebanghelyo ng biyaya Sa biyaya kayo naligtas, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Ngayon, naligtas kayo sa biyaya, nagwawakas kayo sa gawa. Foolish Galatians. Kaya nga, sabi diyan, kung ako man ang magbago ng ebanghelyo na dati namin ipinangaral, iba na ngayon. Baguhin ko yon. Pakasumpain din ako, kasama ako, kahit anghel man, o ako man, o sino mang mangangaral. Ganun ang konsekwensya ng false teaching. Kaya dapat napakaingat natin. Kasi hindi tayo basta lang maniwala sa kung sinong matamis magsalita. Na yung pala tayo ay binobola na. Walang impyerno. Hallelujah. Walang impyerno. Ang Bible maraming mali. Kaya magkukot ako. Di ba? Sabi sa unang Korinto 5:17. Mali pala. 2 Korinto pala. Unang Korinto siya. Kaya nga, ikaw ang mali, hindi yung Bible Unang Korinto 5:16, sapagkat sinong nakay Kristo siya ng bagong nilalang, yung pala 2 Korinto. Di ba? Paano ako maniniwala? Ikaw nga nasasabing may mali sa Bible. Paano ako makakasiguro yung kinukot mo na yan o yung binabanggit mo ay mali? At sino ang magsiset ngayon ng standard kung alin ang tama dyan at dapat mong i-quote? Meron bang mas authority sa'yo, na mas marunong sa'yo, na scholar talaga, na nagturo sa'yo, na ito, wag mo itong turo kasi may mali ito. Tapos ito lang ituturo. Teka, wala tayo. Very vague yan Very vague. Hindi tayo magkakasundo At saka, ako makikinig pa ba ako sa taong ayaw maniwala sa kanyang itinuturo? I will run for my life. Because even if he himself, he doesn't believe in what he teaches So how would I believe you if you don't believe yourself in what you teach? And tapos ikukot mo yung Biblia na ayaw mo naman paniwalaan lahat totoo. Kasi may mali ito. Di ba? You don't have the right to use the Bible as a tool for your teaching and preaching because you don't believe that everything in it is real and true and truthful and infallible and inerrant. Kaya nga po sabi ko doon, nag-comment ako dyan after all you have said, yung mga comments mo na yan, ano yung authority mo? Diba? Wala naman nag-reply. Ano yung authority mo? Saan ang galing authority? Baka naman sa kay Sigmund Freud ang authority. Kaya nga, di ba, sa mga ayaw maniwala na ang Biblia lang ang siyang pinagmumula ng katotohanan at siya ang final authority of all faith and practice,
Malimit silang gumamit ng ibang source of authority. Malimit. Kaya meron silang mga psychology na inihahalo. Merong Greek philosophy. Diba? Kasi nga hindi sila naniniwalang sapat ito eh. Mhm. Kaya kita mo yung mga pop psychology like Ed Lapis. At talagang yung sociology, inihahalo niya yun. Inalo nila. Tapos yung moralistic preaching, halo-halo. Kasi hindi na nagkukot nga ng Bible si Ed Lapis kasi hindi naman siya naniniwala eh. Kasi baka ang makot niya yung mali. Diba? Kaya puro na lang siya culture. O, yung mga anak, dapat alalahanin niyo yung matatanda. Diba? Kasi sa kanila kayo utang na loob niyo yan. Kaya ng mga magulang, huwag niyong sisingilin ang inyong anak na parang sasabihin niyo, pag-aaralin kita para kami makabangon sa kahirapan. Eh bakit? Obligasyon mo lang pag-aralin. Maganda rin naman minsan na parang practical. Pero yung practical hindi makapagligtas yun. Theological ang ginagamit ng Diyos para makaranas ng kaligtasan ang tao. Never practical. Practical is only application, supposedly, of something that is from God. But if it's not from God, it is from culture, how can it save people? When it is only from your culture, it is a good manner, di ba? It is a kind of good yung mga ethical conduct. Eh paano yun makapagligtas conduct lang yan. So that's why a pastor who doesn't teach theology doesn't know how to pastor, and he should not pastor. He should not pretend that he is a pastor if he doesn't theologize. If he doesn't practice yung teaching and preaching coming from right hermeneutics. Okay, mayroon pa ba tayong tanong? Wala naman po, Pastor. Wala na, bro. Okay. So, yeah. May iba ka pang katanungan, Pastor? Dagdag para pampalawak sa... Siguro po, Pastor, yung ano lang, ano ba to? Yung, how do we explain, paano natin tatanggapin yung inerrancy ng Scripture. Inerrant ang Scripture, in at the same time, infallible din po siya. Inerrant means incapable of error. Capable of error. Walang pagkakamali at hindi magkakamali. But only in the original writing, so yung autograph. So pag sinabi nating yung inerrancy and infallibility, it doesn't extend to the translations. Kasi yung translations may error. Minsan, mali yung translation. Minsan naman ay kulang. Minsan naman nawawala na yung talagang dynamic equivalence. Lalo pagka talagang very free yung thought for thought. So ang nangyayari is the Bible is infallible, it is inspired by God, it is inerrant. Yung autograph. Kasi yun talagang mga apostol, yun sila ang sumulat eh. So dahil habang sumusulat sila, they are carried by the Holy Spirit, no? They are carried like a sailboat. That sailboat is being carried by the wind. Ganon din yung mga apostles, yung mga prophets, yung mga patriarchs, katulad ni Moses na nagsulat ng Biblia, yung mga kings, no? Gaya ni David. Para kung natatandaan mo, Pastor, yan, verbal plenary. Yes, verbal. Lahat ng salita, plenary lahat, salita, yung mismong salita na nakasulat sa Bible, yun ay salita ng Diyos in a sense that they are permitted by God to be written by the authors, 40 or more authors sumulat ng scriptures, na yun ay mga kinasihan ng Diyos. Yung original na writings. But not the translation. Ngayon, ang problem natin is there's no more surviving autographs. Wala talagang surviving autograph. And God didn't allow that we have the surviving autograph for the very reason that man is prone to idolatry. Lagi tayong, pag nakahanap tayo ng original, sasambahin na yung original na yun. Kasi ito talaga galing, nahawakan ito ni Moises. Sasambahin na yung hinawakan. Kaya yung covenantal act of the covenant, yung Garden of Eden, wala na talaga dito sa mundo yan. I do believe that the Garden of Eden has been taken to heaven. And it's just there, but it's no longer on earth.
Especially na ito ay ginuna sa pamamagitan ng baha. Wala na rito yun kasi bumaha ang buong mundo eh. So bago bumaha, kinuha na yon at itinago na ng Diyos sa tao. Yung Ark of the Covenant, kasi kung yung mismong mga components o yung mga articles sa loob ng Ark ay mahawakan ng tao, yung original na mana, jar of mana. Kasi yung mana, nasa isang jar, hindi nasisira yung ano na yon, yung parang arena na yan. Tawag doon, ano ito, yun ang ibig sabihin ng mana. Yung arena na kinakain nila, no? Ginagawang tinapay ng mga Israelita sa ilang. Saka yung tungkod na mayroong bulaklak, o dahon rather, hindi bulaklak. Yung tungkod ni Aaron nasa loob doon. At saka yung mismong stone tablets na kinarve ni Moses mula sa stone, sa bundok, no? Nag-carve siya ng stone tablets. Doon isinulat ng Diyos. Kasi yung mismong ang Diyos ang sumulat. Pag inahawakan ng tao, sasambahin mismo yung stone. Hindi na yung Diyos. Hindi na ang Diyos. Kaya nga ayaw ng Diyos yon. Kaya ang Diyos mismo, itinago yon. I do believe na those articles inside the ark were taken up to heaven. And even the Garden of Eden, it's already in heaven. Saka yung mga original autographs, it's already in heaven. God will not allow those original articles, original writings of the prophets, apostles, and kings and patriarchs of Israel, hindi na hinayaan na manatili sa mundo kasi ay talagang yun ay sasambahin. Kita mo ang tao, meron lang batong tumubo na talagang ang bato naman, di kasi tumutubo, para nagkukorting ulo yung itaas. Katawan na yung korting katawan na yung ibaba. Di ba ang ginagawa nila, sinasamba yun? Ano pa ba yung original writing? Ito kay Peter, itong sinulat. Kakalik-halikan na yun, tsaka pag-aagawan na yun. Magpapatayan ang tao dahil doon. Kung sino makakakuha. Bibenta pa yun. Yung papalipat-lipat yung gagawing negosyo yun. Kaya papatubuan, gagawin pang negosyo. Kaya ang Diyos mismo ang humadlang sa mga ganoong mangyayari. And that's my belief, no? Although that's not written in the scriptures, but that's my own understanding and conviction. Kasi it's very dangerous talaga. Napabayaan ng Diyos sa kamay ng tao yung mga original na yan. Pero sa tingin ko, Pastor, yun naman talaga ang plausible na ano dyan eh. Kasi hindi naman pwedeng mawala yun. Kasi importante sa Diyos yun. And anyway, yun. Paano natin mare-reconcile? So, lahat ng mga nakasulat sa Biblia, kahit yung salita doon ng donkey, di ba yung asno ni Balaam? Di ba nakita ko nga may anghel nga, hindi po pwedeng sabihin yun ay salita ng Diyos mismo. No, pag sinabi natin the scripture is the word of God, it doesn't mean that all words are directly from the word of mouth of God. But it just means that by the terminology that we use, that the Bible is the word of God, every words in the Bible are permitted by God to be included in the Bible. Because God has purpose in that word to make people know who He is and what He is doing and what He has done. And so that we may learn from those words. And the Bible consistently teaches that to be saved is only by the grace of God. That men have fallen to sin, that we are all incapable of satisfying the requirements of God to be saved, and that the only way that we can be saved is through the act of God Himself. And that is the Old Testament speaks about the coming of the Savior. And the New Testament has spoken about the Savior that has come. So laging lumilingo, laging ang sentro ng scriptures, old and new, is the same, the Lord Jesus Christ. So, because in Him, and through Him, and by Him, and for Him, all things are created. And it's all for His glory and honor. Everything is for the glory of God in Christ. Wala tayong ginagawa na hindi para sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat ng nangyayari ay ginagawa ng Diyos para sa Kanyang kalwalhatian. Dahil karapatan niya yon.
Hindi gaya ng Oprah na wala daw karapatan ang Diyos, napakamakasarili daw ng Diyos, kaya ayaw niya sa Diyos eh. Bakit daw siya sobra daw masyadong mapakasarili, na tuon ng tuon sa kanyang sarili ang ginagawa niya? Natural. O gusto mo, ikaw na ang Diyos eh. O, kasi ayaw ni Oprah na may kaagaw. Inggit sa Diyos eh. Naiinggit pa siya. Pero mo sa lahat ng kaiinggitan mo, Diyos pa ang kinainggitan mo, gano'ng kalaking kasalanan yun? Wala kang karapatan na gawin ang gusto mo. Ako ang may karapatan. Hello. Eh kung patayin ka ngayon ng Diyos, wala ba siyang karapatan? Eh siya naman ang nagbigay ng buhay sa'yo. O, ngayon, pag may sakit ka sa palagay mo, sinong tatawagan mo? At tiyak na tiyak, no, pagdating mo doon sa kapahamakan, luluhod ka rin kahit na ayaw mo. Doon na, di ba? Babaliin ng Diyos ang inyong kalooban. Na kahit ayaw niyo doon, abay natural, diyan ka, ginusto mo nung una, ngayon ayaw mo na. Hindi pwede. Kung ano yung kalooban niyo, masusunod, ano ba? Yun ang ginusto ninyo, tapos ngayon ayaw nyo na. Kaya sabi ni Paul Washer, those who only want good things from God, that's why they go to church, that's why they pray, they serve God, is because for their own selfish interest, you know? They don't want God. They only want things, good things from God. That's why when they go to heaven, they will kick God out of heaven. Because they di ba? They cannot accept God because they only accepts or they only want to accept what God wants or what God gives them. Yun lang, good things. So kaya hindi yan maliligtas kasi ang gusto lang naman nila yung ibibigay ng Diyos eh. Kaya naman sila nagsiserve eh. So hindi ka tunay na Christian pagka ikaw ay nasa church o ikaw naglilingkod ko no, sa Diyos, kumpara naman din sa sarili mo yung paglilingkod mo. Para pagpalain ka. Eh pag ganoon ang iyong dahilan para mag-serve, hindi para sa kalwalatian talaga ng Panginoon. At pagka may problema ka na, sisisihin mo na ang Diyos, eh huwag ka nang maglingkod. Hindi rin karapat-dapat yung pagpilingkod ng sapilitan eh. Di ba? Kaya huwag ka na mag-AGR eh. Sapilitan din lang yung pagpapaiyak. Di ba? Gusto mo ba yun na pinapaiyak ka ng sapilitan? Di ba parang ano ka eh, ipokrito ka sa sarili mo pa no? Na ayaw mong umiyak pero wala kang magawa kundi umiyak kasi umiiyak na lahat eh. Di ba? At ayaw mo lang masaktan yung speaker kasi gusto lahat umiyak. Kasi hindi na nga tumitigil ng oh hallelujah, purihin ka. Hallelujah. Kasi iyak ka na kasi tagal na eh. Diba? Umiyak na rin kaya ako para matigil na to. Si inip ka na, hindi matapos-tapos eh. O, umiyak na lahat, o, di tapos na. O, sa wakas, umiyak na rin kayo. O, di ba? Hindi niya alam. Ay talagang, sabi ng speaker, tamang-tama ito, kailangan ko talaga to. Salamat. Iiyak talaga yan. Kasi pati yung speaker, dinadaya din niya ang kanyang sarili. Honest to goodness ha. Mandaraya. Kasi naging speaker din ako, na-charismatic din ako dati. Inaartihan ko lang yan. Diba? Parang INC lang na yung mga nag-aral na magpaiyak. Oo nga po. Oo nga po. Siya nga po. Opo. Yung nakikinig naman, talagang iyak na rin eh. Pero arte lang yan. Arte lang siya. Ganun din yung mga born again na charismatic Pentecostal. Oh. Mga art lang. Mga artista yan eh. Nagagaling yan, mga pang-award. Pamas pa eh. Pamas, urian. Pamas rin. Lahat na, gawad. Naalala ko, Pastor, no, nag-EGR. Nakikita ko doon sa isang kabataan. Kasi, Nainggit ka pa dahil umiyak. hindi lang po siya umiyak. Kasi sumuka siya. Nainggit ka. Opo, Sana sumuka ka rin. Oo, kasi yun daw pong, yung demon daw po, nasa loob ng belly mo. Kaya sumuka daw ng green. Inaalala kasi ako dyan eh. Kasi may sakit daw siya. Sabi daw, Dok, hindi ako makasuka. Napanood mo ba yun? Hindi po. Sabi niya, madali lang yan. Natatawa na. Hawakan mo yung alang-alam. Hindi pa rin, Dok eh. Sige, hawakan mo yung pwede mo. Hindi pa rin, Dok. Ngayon, ihawak mo sa alang-alam. Di ba? Kakatawa lang, pero ganyan sila eh. Para sumuka. Di ba? Sumuko ka na. Effective. Effective. Kasi, ang problema kasi, minamanipulate eh. Kaya kahit anong ipagawa gagawin ba?
Yung pagka ikaw ay lunod na. Pag sinabing lumuhod tayo, luluhod talaga. Pag sinabing itaas ang kamay, taas talaga. Kasi yung pag ikaw ay nalunod na sa emosyon, gagawin mo na lang lahat eh. Di ba? Pag may umalulong dyan, ikaw din. Alulong ka rin. One time po, matin ako ng isang Pentecostal fellowship ng mga kabataan. Ngayon, nagtumbahan na yung mga kabataan ko. Tumumba ka na rin? Hindi po, nakatayo ako. Ikaw na lang hindi natumba. Ginaganya lang ko yan, nilalabanan ko eh, tumukod pa. So hindi ka na born again? Hindi po ako na born again. Yun yung judgment nila sa'yo. Tsaka pahamak ka. Ikaw ang paksa ng usapan. Alam mo, habang kumakain mo. Pagkatapos, pahamak itong si Pastor Derek. Dapat din na lang isinama rito eh. Usap-usapan niya ng mga leaders. Ay, bata pa po ako ng pastor. Yun. Ay, bata. Talagang ayaw mo. Hindi po, kasi... So ano ka? Mayroon ka pang talagang hindi ka pa talaga sumuko. Yun ang turo. Yun pala yun. Hindi mo pa talaga isinuko ang iyong sariling kalooban sa Diyos. Lumalabang ka pa eh. Kasi pagka isinuko mo, natutumba ka na talaga. Yun. Kaya pagbangon mo, ikaw ay bagong nilalang. Inaisip ko kasi pag tumumba ako, baka mabago kong ulo ko eh. Tama naman, di ba? Bagong nilalang na pagka... Parang yung isang member na dumalo sa El Shaddai. So alam naman niya na yung pagtumba-tumba, wala naman talaga yun eh. Emosyon lang eh. Umamin. Sabi ba naman, Pastor, pasensya ka na. O bakit? Tumumba ako eh. Saan po? Doon sa El Shaddai. Kasi bakit? Namimigay ng bigas eh. Di ba? Namimigay ng bigas. Pumunta siya kasi namimigay ng bigas. Hindi niya akalain na magpapasling. Magpapasling yung nagpapatumba. Ngayon, kasama niya yung isa pang kapatiran. Ay di, tumumba na lahat. Tumumba na rin isang kapatiran. Sabi daw, sister, tumumba ka na. Kasi kailangan natin ang bigas. Di ba? Minsan, ganun lang eh. Di ba? Tumumba ka. Oo. Di ba? Kasi walang bigas pag di ka tutumba. Di ba? Kaya nga, you are just pleasing men. And you just want to get what you want. And then, that is not of God. That is actually disobedience eh. Kasi you are just, doing what the speaker wants for you to do para ka makakuha nung gusto mo rin sa speaker. So parang utuan na lang eh. Alam mo yung utuan? Kasi utuin mo yung speaker na ikay tutumba para yung speaker, mauto mo. At inuuto ka rin ng speaker. So utuan lang siya. Tumumba na kayo kasi para masaya ako. Di ba? Uutuin. Siya naman, uutuin din ng speaker. Tutumba nga. Di ba? Kaipokrituhan lang ang pagsambang ganoon. Hindi para sa Diyos. And, okay, meron pa ba? Pag hindi tumumba, ay ibig sabihin, wala sa iyo ang Holy Spirit. Di ba? Kaya dapat daming tumba. Maraming Holy Spirit yun. Maraming Holy Spirit. Hindi ba na kailangan tumba? 10 ang Holy Spirit mo. 10 ang sabi. Di ba? Relate po ito si Sir Jota. Oo, kasi nakaranas yan for sure. Yan. Kaya nga, dapat talaga na tayo ay maging makatotohanan. Tama. Ang pagsamba ay sa espiritu at katotohanan, hindi sa espiritu at sa kunya-kunyarihan. Pag sumamba ka, nagkukunyari ka na rin. Kasi hindi may piplis yung song leader eh. Walang tigil na kasi yan sa pag-song leader sa climax niya. Para lahat ay mabless. Dapat iiyak. Pag hindi umiyak, hindi pumalakpak, hindi blessed yun. Hindi rin maganda ang performance. Kasi they base their performance on the action of the audience. If they will follow their lead, if they will just parang do whatever they want for them to do, like you raise your hands. Opo. Yun ang basis na we are we are effective worshipers. We are truly of God. We are blessed by God. Na-blessed din sila. So, those are just hypocrisy. Ako na lang di natumba, kaya may bumubulong sa akin at dinadasalan ako. Diba? Pare-pareho po tayo ng karanasan. And that's why, alam natin eh. Kaya alam natin, kasi hindi lang natin natutunan,
naranasan pa natin na talagang yun ang kanilang ginagawa. At it's just like alam mo yung kilusan, movement ito ngayon Now we are going out of those mga gawa-gawa lang na pagsasamba, and we are going outside of those so that we can practice the truth. We can apply the truth in our lives. Kasi hindi pwedeng ito ang truth, pero hindi ka sumusunod doon kundi sa emosyon. Kasi dapat yung truth muna bago emosyon, hindi yung emosyon ang truth Kasi pag ginawa mo, yun daw ang truth. Hindi. Ang truth din, minsan, talagang may result sa emotion. Pero dapat mauna ang truth. May understanding ka. May understanding ka. Pwede ka namang umiyak kung talagang totoo na naiiyak ka Hindi yung minamanipilit ka Hindi kasi natin sinasabi na bawal umiyak. O bawal na talagang tumaas ang kamay. O bawal ang magpuri at mapasigaw. Hindi naman bawal yun. Kung talagang ikaw talaga ay na-bless na totoo Diba? Minsan nga kay John MacArthur na sumisigaw ng amen din Hindi mapigilan minsan Amen. Diba? John Piper. Kasi normal, kumbaga parang overwhelmed na siya Pero hindi yung resulta ng pinapa-amen lang siya. Hindi yung truth. Hindi siya minamanipulate. Kundi bigla na lang siya talagang napapaano. Just like during the time of Jonathan Edwards. Yung ang tawag doon, The Great Awakening sa Amerika. Opo. Na sermon si Jonathan Edwards. Walang music, walang mga ilaw, walang mga lighting system, walang microphone. Yung ang ipinitch niya yung sinners in the hands of an angry God. Na ang mga audience niya din doon, mga kapwa din niya manggagawa. Pero habang siya binabasa lang niya yung sermon niya. Kasi si Jonathan Edwards, ang isa sa karakteristik niyan, hindi siya nasasalita ng hindi nakasulat. Kasi takot siyang magkamali. Di dry na dry yun kasi di ba pagka ikaw nagbabasa lang tapos di ka tumitingin kasi talagang kasi malabo pa siguro ang mata kaya nakatutok doon sa lasera tapos mayroong binabasa, bigla na lang nagpalahawan ng iyak. Forgive us! At may nakaluhod na may umiiyak na nagulat pa nga daw siya kasi ganun ang resulta nito. Pinabasa lang niya. Kasi alam mo yun, yung hell, kanyang tinalakay kung sabi nga niya mayroon doon na isang statement na sabi niya na anumang oras sa sandaling ito, pwede tayong pumunta roon. Pwede kang pumunta roon kung ikaw ay hindi tunay ng mananampalataya. So ikaw ay sinners sa kamay ng galit na Diyos. And that simple sermon, pag binasa mo nga ngayon, parang wala lang Parang wala. Kasi hindi revival pa. Hindi ina ng Panginoon na gamitin iyon ngayon na ganun kasintindi noon. Kasi may mga background din yun. May mga, noong time na yun, talagang grabe na ang immorality doon sa lugar nila sa Amerika. Na talagang even mga pastors, compromisers, yun yung background. Tapos, yun, simple lang namang ginawa niyo yung sermon, expository, at yun ang result. Basahin mo yun, yung reaction during the sermon of Jonathan Edwards titled Sinners in the Hands of an Angry God. Makikita mo yung iyakan, wailing, and then afterwards, talagang revival talaga. Nakitaan sila ng sigla sa ministry, nangaral, na talagang may nagmisyon, na-touch talaga sila dun sa message na yun. Yun ang ginamit ng Panginoon sa time na yun. Yun sa The Great Awakening. Hindi po sila nangisay. Hindi po sila nangisay. Hindi sila nag-slay. Umiyak lang talaga. Lumuhod kasi nagsisisi. Pero hindi tumihaya. Kasi pag tumihaya na, hindi na yun sa espiritu. Iba na yun. Nakatihaya. Dapat maob. Sa Bible kasi ang slain pagtaob. Natataob. Nadadapa. Opo. Kaya yun. Okay? Action na lang. Okay? Kung wala na pong katanungan, siguro magpaalam na tayo muna and then hanggang next Thursday po ulit. Thursday po ulit. Weekend, no? Medyo late night na rin. Tama. Pag after conference, mag-offering na. Dapat malaki. The bigger your offering, the bigger your faith. Parang yung Because your offering reflects. Di ba? Tama.
how you believe, how much you believe in God. How much? Sa mga tao naman, amen. Hindi, controlled na naman. Kaya manipulation yan. Grabe. Yun kasi ang guli, para maraming bigay. Kailangan emote mo ng emote para pag nai-emote, lumuluwa yung pera sa bulsa. Nasasagad. Yung hindi ibibigay yun, maiibigay yun. Naiibigay talaga yan. Oo, pati sing-sing. Mawawala sa sarili yung pastor. Mawawala sa sarili. Kaya pag nawala, pag bumalik sa sarili, gustong bawiin. No. Gustong puntahan yung offering plate. Ba't ko na ibigay ba yun? Patay, wala na akong pang-tuition. Naibigay lahat. Magagalit si mama, yung aking sing-sing, na pamana ng lola ko pa. Naibigay pala. Naibigay ko na. Nadala kasi ng emosyon. Yan, aalis si pastor, tuwan-tuwa. Yung iba naman, iyak-iyak. Hindi kasi ayon sa kalooban. Kasi manipulate lang. Pag manipulated lang, kaya kumilos, hindi yun galing sa pusang loob. Kaya nawawala yung freedom pag nagmamanipulate ka, pag nag-music. Yung free will nawawala. Bakit? Nananaig kasi yung emosyon eh. And pag emosyon ang nagari, nawawala yung malayang pagpapasya. Nakokontrol ka nung emosyon mo eh. Mm-hmm. To act in a certain way according to what the speaker wants you to act. So you are being manipulated by the speaker using sights and sounds, using manipulative words, positive preaching, promises that are unbiblical, wealth and health. Siyempre, ikaw naman, akala mo, yun ay sa Diyos. Iyak-iyak mo ngayon. Tapos after the 3 days ng conference, masayang-masaya ka, only to realize after 1 week, balik sa dati. On fire ka lang dahil siyempre, natural, na ikaw ay binombard ka eh. Binombard ka ng isang Emotion ng isang speaker na puro paiyak eh. Emotional. Okay, Pastor Derek, at baka tayo makapagpaiyak na rin ng manonood no? Sa tagal natin. No? So, Okay. yan. Ito po ang... Hindi ko na sasabihin ko. Magandang gabi po muli at Yun. kami pagpapaalam na at Opo. nawala na ng sasabihin si Pastor Derek. Kami po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you all and good night.